Magandang araw po muli sa ating lahat mga katambay at welcome naman po sa ating YouTube channel na Bahay Tambayan, kung saan ay ina-upload ko ang aking buhay OFW dito sa Middle East, kung ano po ang buhay ng isang OFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At kasama po sa mga ina-upload kong video ay yung mga natutupad ho namin pangarap bilang isang OFW. Gaya ho sa ngayon, ang aking ina-upload ho ay ang ating pagpapagawa ho ng bahay. Ina-upload ko ho ang pagpapagawa ho natin ng bahay, hindi para magyabang, kundi magbigay inspirasyon po sa mga iba pa hong OFW na nangangarap din na magkaroon ng sariling bahay. Para kahit papano ho ay makapagbigay ho tayo ng idea kung magkano po ang mga gastusin ngayon sa mga materyales at sa pagpapagawa ng bahay ho. So bali nga ho, for today's video ay ito na ho at ikakabit na ho nila yung salamin natin dito po sa ating hagdanan. Medyo may kalakihan nga ho ang salamin natin dito, gaya nga ho sabi na para daw kung sa mall. Pero syempre ho, habang lumalaki ho ang salamin, syempre mas marami ang nabibigay na liwanag ho nito sa loob ng bahay. Actually po nung una hindi ho namin balak lagyan ng salamin dito. Gawin nga lamang ho ay napag-isip-isip nga ho namin na mukhang didilim ho kung kuklose ho namin ito ng pader. Kaya nag-decide ho kami mag-asawa na pasalaminan na lamang ho ito para po nagbibigay po ng natural light sa loob ho ng bahay. At isa pa po, medyo mas makakatipid ho tayo sa ating kuryente. Dahil kung hindi po natin lagyan ng salamin dito, lagi ho sigurado nakasindi ang ating ilaw para magbigay liwanag dito sa ating hagdanan. Kaya medyo laki-laking gastos po yun sa kuryente. Nandito nga rin ho pala yung gumawa ng ating yero at magkakabarkada ho yan. Kaya tinutulungan na rin ho nilang magkabit ito ng bintana. Bali ito ho nga palang nagkakabit ng aming salamin o aming nakontratang magkakabit ho ng salamin ay tiga doon lamang din ho sa amin. Kaya lahat ho sila ay magkakakilala at magbukabarkada ho yan at pare-parehas na po senior citizens. Yun, natagalan nga lamang ho ang pagpapakabit ng aming salamin dahil nga nagkaroon ho ng konting aberya. Pero siyempre nagawa naman ho ng paraan. Hindi naman ho may iwasan yan sa mga nagpapagawa ng bahay na kahit papano ay nagkakaroon ho din ng konting aberya. Pero talagang sinabi ho namin na kailangan na hong ikabit yung bintana rito. Gawa nga ho nang makikita nyo ho yung pinakailalim ho ng ating bintana, ng ating frame ay basa. Ayan ho, ay pinupunasan nga ho niya dahil nga ho pagka umuulan ay pumapasok ho ang lahat ng tubig ulan dito ho sa aming hagdanan. Kaya kung mapapansin nyo ho, yung paikot ho ng ating bintana ay hindi pa po nakapinish. Yun lamang hong baba dahil kasama po yan sa ating first floor. Pero sa ngayon ho siguro baka hanggang dyan muna po ang gawin natin muna sa ating second floor. Hindi ho muna natin papapalitadahan dahil wala pa po tayong budget. So balik kinausap lamang ho namin dati dyan yung aming kumontrata ng ating second floor na pinakantohan ho namin. At para sabi nga po namin ay makabitan ho ng bintana. Yung salamin nga ho natin dito sa hagdanan ay kaparehas din ho ng mga salamin sa ating mga kwarto. At gawin din po ang ating magiging sliding door. Hindi ka ho nakikita sa labas pero nakikita nyo po yung mga nandun sa labas. Tama ba? Yung hindi ka nakikita sa labas o hindi mo nakikita yung nasa loob, pero ikaw na nasa loob ay nakikita mo yung mga nasa labas. Yun. So ayan ho, nakikita nyo naman sa ilalim, di ba? Basa ho. Ibig sabihin ho yan kasi yung anggi ng ulan ay papasok dito sa aming hagdanan. Kaya bumabasa ho yan hanggang doon ho at umaagos ho yung tubig papunta po sa aming sala. Kaya talagang kailangan na ho talagang malagyan ng bintana ito para hindi ho pumasok yung tubig. Parang may malaking shower ho kami dito at pagka naging taglamig yan talagang may malaki kaming aircon na air continuous. So marami nga rin ho pala nagtatanong kung magkano ho ang pagkakakontrata namin dito sa aming mga bintana. So sasagutin nga natin yan for today's video mga katambay. Kali nga ho nang-unbox din ho kami sa mga iba na nagkakabit ho rin ng mga bintana doon sa amin. At halos pare-parehas lamang ho ang kanilang mga presyuhan. May konting diferensya lamang ho, mga halagang 500 lang po o 1,000 ata nung nagtanong ho kami. Bali ang mga pinakabit ho natin bintana, mga malalaking bintana ho sa ating sala, bali 2 ho yun. Tapos 2 ho kung bintana rin na malaki dito po sa ating master's bedroom. 3 bintana rin ho para sa 2 kwarto doon sa kabila. Bali yung mga malalaking bintana ho ay
Bali 7 ho yun. Plus ito hong salamin dito ay ito ho ay fixed sa glass o ito hindi ho ito nabubuksan. Tapos isang bintana ho para sa ating kusina at 2 bintana ho para sa ating 2 banyo. Medyo nagkaaberya nga ho ng kaunti ang ating pagpapakabit, gaya ho ng sabi ko, pero nasolusyonan din naman ho naman. At saka ho pala, bago ko makalimutan, nagpapasalamat din ho ako sa mga patuloy pa po nag-message o nagko-comment tungkol po sa ating magkatapat na pintuan ng ating kwarto. May mga nagko-comment pa nga ho ngayon na sabi nga ho ay hindi naman daw ho masama magkatapat o ang 2 pintuan ng kwarto. Ang masama daw ho o hindi ho ayon sa pungsoy, sabi nila, yun hong katapat ho ng main door. Kung 2 pintuan ho at yung isa ay main door, yun daw po ang hindi maganda. Pero syempre po, meron din ho mga nagsasuggest na hanggat maaari, kung habang maaga pa ay palipat na lang na po ang aming pintuan. Pero syempre, isang gastusin din ho yun. Dahil kung mapapansin nyo ho, yung mga door jamb ho natin ay mga galvanized ho yun. Ibig sabihin ay pinakain na ho natin sa simento. So kung papapalitan ho natin yung pwesto, syempre bibili ho tayo ng panibagong hamba. Kaya panibagong gastos naman ho pagka ganon. Pero syempre meron naman ho nagsasabi o nagko-comment o nagsasuggest ho sa atin na nasa sa atin na lang daw po yun kung maniniwala tayo o hindi. At kung sabi naman ho ng iba ay hindi naman wala namang masama kung maniniwala tayo sa mga ganong pamahiin. Pero syempre po, pag-uusapan ho muna naming mag-asawa kung ano hong gagawin, dahil sa ngayon ho, hindi pa naman ho namin lalagyan ng pinakapintuan yon dahil wala pa ho tayong budget. So balik ho tayo sa pinag-uusapan natin tungkol sa aming gastusin o magkano ho yung kontrata po para sa lahat-lahat po ng ating salamin sa loob ng bahay. So bali ang aming kontrata ho rito para sa 7 malalaking salamin, 8 ho yung nasa hagdan, yung sliding door, isa sa bintana sa kusina at 2 ho para sa 2 banyo, ay nagkakalaga ho ito ng mahigit 40k. Ang alam ko, ang unang usapan namin dyan ay 40 lang, sarado 40,000. Pero nagkaroon ho kasi ng konting adjustment yung mga sizing po ng ating salamin, gaya ho ng ating sliding door, saka po ng ibang bintana. Kaya nagpadagdag ho ng kaunti ang ating kontraktor. Pero okay lamang ho dahil halos ganoon din naman ho ang aming uubusin o aming magagastos kung kukuha pa rin ho kami ng iba. So yun ho, 40k plus po ang aming pagkakakontrata dito ho sa aming lahat ng aming salamin dito ho sa loob ng bahay. Kaya nga nang sabi ko ho ay hindi ho bumababa ang presyo ng mga materyales para ho sa bahay. Kaya kung para sa akin ho, kung meron ho kayong may panimula ay simulan nyo na ho sa ngayon. Dahil base ho sa experience ko halos araw-araw ho o linggo-linggo tumataas ho ang presyo kahit po yung mga hollow blocks o mga simento. At kung may mga iba pa ho kayong katanungan tungkol ho sa ating pinagagawang bahay ay feel free to comment po sa ating comment section at sasagutin ho natin yan sa mga susunod pa ho natin mga video. At syempre ho, kung nakaabot ka na ho dito sa punto na ito ng ating video ay baka pwedeng subscribe na rin po ang ating YouTube channel at paki-hit po ang notification bell para lagi ho kayong updated sa ating mga susunod pa mga video. At syempre paki-like and share na rin ho ang ating mga video. Maraming salamat po. So bali hanggang dito na lamang ho ang ating video for today mga katambay. At maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta ho sa ating YouTube channel at sa ating Facebook. Kung gusto niyo ho mapanood ang ating edited videos ay ina-upload ko po sa ating Facebook na Christopher Duran. Hanapin nyo lamang ho ako doon. At muli maraming salamat po sa patuloy ng pagsuporta at naway pagpalain tayo lagi ng ating puong may kapal sa lahat ho ng ating gagawin. Kaya magkita-kita ho tayo sa mga susunod pa hong update sa ating pinagagawang bahay at sa aking buhay OFW. See you on our next vlog mga katambay. Kalas!